akin, open arms na tinanggap sa bahay nila sa Manila, inasikaso as in pagkain, tutuluyan, basta anything I need. Ayan, so si Tita Nancy yung nandyan para sa akin. And yung mga bagay naman na mamimiss ko sa kanya, yung kasama siya mag food trip, gumala, at saka yung ayun nga, hindi po kasi talaga ako kumakain ng laing at anything na medyo may mga gata. So, ang nag-introduce sa akin ng laing is si Tita Nan. So, nung natikman ko yung laing niya, na niluto niya, sobrang nagustuhan ko and isa na ngayon sa favorite na pagkain ko is laing. Especially sana kung siya yung nagluto kasi yun talaga yung hinahanap-hanap ng panlasa ko, yung luto ni Tita Nan. So, yun. Daddy, ikaw, ano yung namimiss mo kay Tita Nans? Na-miss ko kay Tita Nans ay si Tita Nans mismo. Marami ako namimiss pero si Tita Nans talaga namimiss ko. May mga namimiss kang like ginagawa or ginagawa sa'yo or ginagawa niyo? Yun, namimiss ko pagka uwi ng Pinas, siya yung kasama ko kahit saan pumunta. Kahit man mag-food trip o kung gumala, kasama siya. Basta si Tita Nats namimiss ko. Yun. Tapos papasalamat ako kay Tita Nats dahil sa kanya nandito na kami ni Megatron, dahil siya yung nag-alaga sa amin kahit wala si nanay. Kahit matigas ang ulo namin, mama pa rin pasensya niya para sa amin. At siya yung naging pangalawang magulang namin ni Megatron. Ikaw? Siyempre, thankful ako. Yun nga, dahil ginaid ka niya ng tama, kahit malayo si nanay. Kasi pwede namang pamangking ka lang, pwede namang, bahala ka na sa buhay mo, ganyan-ganyan. Pero, tinuring kayo na anak. Tapos, sinalo niya lahat ng mga sakit ng ulo sa mga kalokohan niyo. Still, kahit ganun pa man, mahal pa rin kayo ni Tita Nans. Yun. Thankful ako na, ayun nga, sa pag-aalaga niya sa akin. Kahit ako lang yung mag-isang umuuwi or either dalawa tayo, lagi niyang inaalala. Tapos, isa din sa namamiss ko yung kapag umuuwi kami na, kunwari, since yung mga kaibigan niya, na-miss niya rin, kunwari, lalabas kami ng gabi, yung parang hindi rin siya nakakatulog kasi hanggat hindi pa kami umuuwi. She's making sure na nakauwi kami. Parang, alam mo yung nanay talaga na parang, para may peace of mind siya or maging maayos yung tulog niya. Kasi parang hindi siya makakatulog ng alam niya na nasa labas pa kami. Yung ganon. So, ayun. So, pag umuwi na kami ng Pinas, parang alam mo yung sino na lang sasalubong sa atin, sino na lang mag-aasikaso sa atin, yung ganon. So, yun. Tapos, anong message mo kay Uncle? Kay Uncle Georgia at kay Gwen, kay Uncle, magpakatatag ka, Kel. Alam natin na wala na si Tita Nans, hindi na babalik si Tita Nans, pero nasa puso natin siya. So pakatatag ka. Nandito naman na yung dalawa, nandito kami ni Megatron para gabayin yung dalawa. So sa dalawa naman, fulfill niyo yung dreams ni mama mo. At yun, lagi niyong lagi niyong isipin, nandyan pa si papa niyo. So alam naman natin na sa puso natin si Tita Nans, hindi siya mawawala. Basta kami na bahala sa inyo. In case naman may problema kayo, dito lang kami ni kuya mo. So yun nga, Uncle Hill, sana bigyan ka pa ng mas okay at mas mahabang buhay, mas magandang pangangatawan sa health mo, lahat. Magpakatatag ka nga, sabi nga ni Amon. Tapos, kay Georgia tsaka kay Gwen, since nandito na kayo, sana ma-fulfill nyo yung dreams ni mama mo.
And kasi hindi naman yun para sa kung kanino, it's para sa inyo din naman yun. Tapos ayun nga, basta nandito lang kami, lagi nyo lang yung tatandaan. Kung may kailangan kayo, kung may tulong kayo na kailangan, nandito lang kami. Sila Ate Chamo, si Kuya Mon, yan, kami ni Kuya Emon mo. Kasi tayo lang naman yung pamilya dito sa Dubai, so sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang din. Tsaka alam ko naman na sa taas nakangitigan si Tita Nance habang tinititigan tayo, tinitingnan tayo, binabantayan tayo na magkakasama lagi, masaya, basta think positive lang lagi. Ayun. So, Tita Nance, hindi ka naman nawala sa puso namin. Nawala ka man, pero hindi ka mawawala sa puso namin. And miss na miss ka na namin. I love you, Tita Nance. We love you.